So, uso-uso na nga ngayon yung mga classic at vintage na scooter. Pero itong isang to, 150cc. Sa halagang 79,000 pesos. Gaano kasulit yun? Tignan nyo itong bagong Monarch Arrow 150. Silipin natin yung specs and features niya ngayong araw. Tara! So itong Anedises, habang nag-iikot-ikot tayo, may bagong bukas pala dito na Superhero Mobility sa may Platero, Binyan, Laguna. Makikita nyo lang siya along the highway. Katabi lang ng Highway Homes. At ito nga yung pumuko ng attention ko. Naalala nyo before, sila din yung gumawa ng Bolt 150 at saka nung Lance 150 na na-review natin, which is nag-trending parehas. Nakakatuwa. Nakita ko na to actually sa Cebu. Nung nagpunta tayo doon sa mismong Skygo and Monarch. Ngayon, nakita ko ulit ng personal. At this time, kulay black na yung naka-display. Sobrang ganda, kakaiba tong vintage looking na to. Talaga ito yung pag nakita mo vintage look talaga eh, di ba? Yung mga turn signals niya para siyang may palikpik dito yung turn signals, hanggang dito. Ang ganda na itong isang piece na to. And then very premium looking yung kanyang Monarch na badge. Dito 3D emblem. LED na rin yung ilaw niya. Tapos may daytime running light din, ayun no. Yung meter panel niya, Anedises, isang maliit na bilog lang dito. Tapos may naked handlebar tayo na parang pwede ring mag off-road. May rugged look din siya, no? Parang pwede mong dalhin kahit saan, kahit na classic scooter siya. Alam mo yung mga kalsada nung araw, di ba? Hindi pa naman patag na patag eh. Medyo lubak-lubak pa eh. Parang kayang-kaya niya yung mga ganong klaseng kalsada, no? Tapos may USB charging port din. Ito, biruin mo yun. Vintage yung itsura niya, pero meron pa rin USB na charging port. Ito, napaka-linis ng pagkakalagay nila ng charging port. Tapos, ang malupit dyan, dito sa may bandang gitna, dito mo makikita na keyless remote entry. Keyless system tong scooter na to. Ayan, no? Dito mo lang siya pipindutin. Mag-open na. Ganda ng meter panel, no? Colored display. Makikita mo yung fuel gauge, RPM indicator, speedometer, odometer. Tapos dito mo na rin bubuksan pala yung seat. Yun, no? Medyo maliit lang yung kanyang seat storage. Tingnan natin kung kakasya yung helmet. Ito pa yung maganda dito, Anedises. Pag dito kayo bumili, libre na yung classic helmets nila. Tapos meron pang goggles na kasama. Ayan, no? Retro style. Bagay sa akin to. Long hair ako, eh. Papahaba na lang ako ng balbas siguro, no? So, kasya naman. Pero I don't think maisasara natin siya. So, medyo maliit lang, no? Yung kanyang pinaka seat storage. Pero decent na. Yung mga basic na dinadala naman natin. Kasya na dito. Mga papeles ng motor, raincoat. Kasya na dyan pati yung pinamili. And then dito nyo na rin makikita of course yung kanyang fuel tank at saka yung dalawang grab bar na super sturdy. Silver yung kanyang coated material na paint job dito. Wala naman siyang decals dahil classic or vintage nga. Makikita mo lang is yung kanyang Arrow 150. Maliit lang yung 150 dito. Naka-emboss siya. Ayan, yung emblem niya. Pillion ride step. Pag pinindot mo na ganyan, ayun o, bubukas na. No? So super slick lang nung datingan niya. Seamless na rin siya. Kita mo siya pero alam mo yung hindi nakakasagabal kapag magdadrive tayo ng solo. And then, ito yung kanyang side stand. So, sa likuran, naka-single shock lang tayo. Pero sa unahan ay telescopic fork yung ating suspension. Pati yung kanyang pinaka-footboard, Anedises, ay step-through. So, makakapaglagay ka ng mga pinamili mo dyan. Meron din siyang hook na pwede mo itago. Pinutin mo lang na ganyan, lalabas na. So, dito mo isasabit yung mga pinamili mo. And then, ano to? May bulsa? Bulsa ba to? Wow, okay. Pwede ko maglagay ng cellphone dito, ha. Meron siyang hidden na parang bulsa, eh. Oh. Tagusan siya, eh. Oh. Pagka binuksan mo parehas, ayan, oh. Kita mo na ako, ayan. So, tagusan pala. Ang galing, ha. Kaiba yan, ha. Kaiba yung itsura nitong pagkaka-design nila, no. Ang ganda. Ngayon lang ako nakakita ng gantong design sa motorcycle, eh. Medyo nakaka-interest. Tapos meron din siyang mga ventilations dito, ayan, oh. May mga butas. Para makasingaw, syempre, yung makina. Dahil air-cooled pa siya. So, nakikita ko dito, air-cooled pa siya. Sa tambucho naman, regular lang yung tambucho natin, black with black heat guard. Pero ang pinaka nag-stand out sa akin, yung kanyang taillight. So sa taillight naman niya, merong isang parang rectangular shape dito para sa ating stoplight. Tapos yung turn signals niya, ganun din. Somehow parang pangil dito sa may bandang gilid, dalawa. LED na lahat ng ilaw, ha. Modern na talaga. And then sa gulong, we have a tire size of 90/90, 14 inches wheels. Magiging magandang handling nito. 14 inches na tubeless tires. So sa unahan, parehas 90/90, 14. So magka-size yung gulong sa unahan at sa likuran. Tubeless tires na rin siya. And then meron tayong disc brake na front brake na naka-dual pot caliper. Sa likod naman ay naka-drum brake tayo. Pero okay lang kasi 125cc scooter naman to, eh. Yung seat niya, sakto lang yung lapad. Parang very welcoming, eh. Parang ang sarap niyang sakyan sa long ride. Ganda kasi ng pagkakahulma ng upholstery niyo. Talagang may sandalan pa dito. Tapos parang may stopper nga rin dito sa may bandang unahan, eh. Para hindi tayo dumulas kapag preno. Decent naman yung amount na
ng space para sa ating pillion ride. So, kahit may angkas ka, comfortable kayong makakapag long ride. Sa mga side mirrors, hindi siya ganun ka-classic, pero alam mo yung regular na pang scooter. So, kung meron naman akong papalitan siguro, yung side mirrors, gagawin ko siyang round shape na side mirrors para mas vintage at retro looking. Yung kanyang pinaka-handle grips, kakaiba din no? Parang may rugged feel sa kanya Makapit siya yung mga grips niya. And then, black trims naman yung mga brake levers natin. So yan, naka-upright sitting position tayo kaya dito nakakangalay sa mahabang biyahe. Para ka lang nakaupo sa upuan ng regular. Ayan Tapos malawak pa yung space niya So I think for tall riders, pwede din to. Isa rin sa napansin ko, meron ka ding option for a cruising style. Pwede mong i-extend yung paa mo dyan Kasi meron siyang maliit na piece dito na parang extension ng konti. So salong-salo yung paa mo kapag ka medyo nangangalay ka na. Tingnan naman natin, my height is 5'4". Tingnan natin kung Filipino height friendly ba siya. Magaan lang din Pwede rin for beginners. May alarm pa. Di ba? Dito mananakaw. Malalaman mo agad pag may gumagalaw ng motor mo. Magigising ka kaagad. Siyempre, pag bago yung motor, alagang-alaga ka niya, titignan mo sa bintana yan. May gumagasgas ba sa motor ko? Malalaman mo agad kasi may alarm 5'4" in height. Pwede ito sa short riders tsaka sa lady riders. Ayan Abot na abot ko siya. So, beginner friendly din. At tsaka maganda, 150cc na siya. So, hindi mo agad ma-outgrown yung speed niya kasi 150cc. So, matagal bago mo masabi na bitin ka na sa speed nito. At the same time, syempre, kapag ganito yung klase ng motorsiklo, hindi naman to pang racing So, matakbong chubby ka lang, takbong pogi ka lang dito. Para naman sa makina ng Monarch Arrow 150 ay meron tayo 4-stroke, single overhead cam, air-cooled na naka-single cylinder. Pasok pa rin naman siya sa air cooling system kasi under 200cc pa rin naman. So, less maintenance pa nga kung tutuusin. Pero syempre, ngayon, may mga competition na liquid-cooled. We also have a bore and stroke of 57 by 57.8 mm and a compression ratio of 10.3:1. At kaya nito mag-produce ng maximum power na 6.1 HP at 7,500 RPM and a maximum torque naman na 8.8 Newton meters at 6,000 RPM. Syempre, naka-CVT din to dahil automatic transmission na, so gas and go ka na lang. Disc brake sa unahan, drum brake sa likod. Meron din itong fuel tank capacity na 7 liters. Medyo malaki na para sa kategory niya, di ba? At bigat na 105 kilograms. So, pwedeng-pwede kahit sa mga beginners or lady riders. Syempre, fuel injected na, kaya matipid sa gasolina. So yun na nga netizens, yung Arrow 150 sa presyong 79,000 pesos para sa inyo. Sulit ba? Kung makikita ninyo, kakaiba talaga siya. Kung gusto nyo maging kakaiba sa kalsada, isa ito sa pwede nyong isama sa bucket list ninyo. Kung namimili-mili pa lang kayo ng motorsiklo na bibilihin ninyo. Kasi 150cc na siya. Imagine yung mga nare-review natin previously, 125cc lang yon. Para sa category niya, ito pa lang yung nakita ko na medyo unique yung style niya. So if I were to use it, medyo mayroon kang pride of ownership talaga sa kalsada kasi ikaw lang yung nakaganito Bagong-bago pa lang, kalalapag pa lang nito So pwede nyo siyang i-visit dito sa Super Hero Mobility na located sa Platero, Biñan, Laguna. Katabi lang ng Highway Homes. Makikita nyo naman agad yan Dito nyo siya pwedeng puntahan. Tignan natin, paunahan na lang kayo. By the times na pumunta kayo kung naandito pa to. Pero dito nyo siya pwedeng i-visit. Ano pa nga ibang mga motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog netizens? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.